Okay, let's proceed to deontology. No? So, sa objectives of this topic is to discuss the basic principle of deontology. Ano ba yung deontology? No? Apply the concept of agency and autonomy to one's moral experience and evaluate action using by universal disability test. No? So, dito sa ating topic ng deontology, merong situation dito. Meron isang suitcase, no? Ikaw ay isang driver ng taxi, no? Isang isa kang driver ng taxi, for example, dito sa Cabanatuan. Kung kunwari may taxi dito, no? At ikaw ay isang taxi driver at may sumakay sa iyo na na isang mayamang pasahero at meron siyang daladalang suitcase, no? Tapos sa suitcase na 'yon, may lamang ah, laptop, passport, mga headphones, tapos merong pera na kakahalaga na 260,000 pesos na palaki nun. Or dagdagan natin, no? Dagdagan natin laman ng suitcase. Merong mga diamante, may ginto, may gold sa loob ng suitcase. No? Tapos, pumara na yung passenger, yung pasahero, bumaba na siya. At nalimutan niya or nakaligtaan niya yung suitcase niya, naiwan niya sa taxi. So, ikaw na taxi driver, no? Nakauwi ka na sa inyong bahay, no? At ikaw, napakarami mong problema sa buhay, hindi kumakain yung nanay mo, yung tatay mo, hindi kumakain yung mga anak mo, no? At ang hirap-hirap ng buhay. So ano, bilang isang taxi driver at merong naiwang suitcase sa bag mo na nagkakahalaga ng maraming ah kumbaga malaking amount. No? Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo? Isusoli mo ba 'yon or hindi? No? Isusoli mo ba siya or hindi? So si Reggie, yung decision niya, no, or ikaw, kung sa situation na 'yon ay ah yung decision mo ay isole yung suitcase na hindi ka nanghihingi ng kapalit. Nanghihingi ng kapalit. Last semester, yung hawak ko, pinag-explain ko sila kung isusoli ba nila yung suitcase o hindi. Yung isa, sabi niya, hindi niya isusoli. Kasi ano na yun eh, kasi jackpot na sa kanya yun eh. No? Kumbaga, sabi niya, yun ay biyaya daw ng kumbaga blessing na para sa kanya yun na iniwan talaga para sa kanya para may magamit siya no isa. Tapos yung isa naman hindi, isusoli niya yun isusoli niya yung suitcase dahil hindi naman sa kanya yon. No? Meron din akong kaibigan na meron akong barkada na tiga Pantabangan siya. Sabi ng jowa niya, ang hinihiling niya lang daw na kapag umuwi siya ng Pantabangan, ay makapulot siya ng gold, no, or ng diamante, or malaking pera, hindi niya na daw isusoli yun. So, ikaw bilang uh, isang uh, may isang tao, no, morality, in meron kang dignidad sa buhay, or meron kang conscience sa buhay, or depende sa iyo kung ano ba yung decision mo. Isusoli mo ba o hindi yung napulot mo, no? So I want to know why. Kung bakit isusoli mo or kung bakit hindi mo isusoli yung suitcase na yon, no? So there are main reason. It was right to return lost property to the rightful owner, no? No matter how tempting it or is to keep it for oneself. No, alam natin sa sarili natin, no, na hindi sa atin 'yun. Mabuti o tamang isoli 'yun sa ibang or sa may-ari dahil alam natin sa sarili natin na hindi sa atin 'yun, no? No matter, no, na alam natin sa sarili natin na na tamang magsoli at mali
na angkinin natin yung mga bagay na hindi sa atin, no? Kahit walang hinihiling na kapalit, no? Gumawa or kailangan mong gawin kung anong tama. Parang ano lang yan, ah, parang si teacher lang yan or si nanay na ah, na may ginagawa, no? Kunyari nag-uurong o kunyari may ginagawa siya. Anong gagawin mo? Tutulungan mo ba siya or hindi? Mga ganong situation. Or kapag nalaglag niya yung wallet niya, anong gagawin mo? No? Ah, isusoli mo ba 'yon o hindi? Yung iba, siguro iisipin, ay, susoli ko na lang to kasi baka may reward. So, antay mo pa bang bigyan ka ng reward? No? Iisipin mo pa ba yung reward doon? Sa pagsoli ng hindi sa'yo or pagtulong sa mga tao? So, siguro kayo na yung makakapagbigay ng ano diyan, ng explanation, no? So, to hold a moral conviction means believing that it is one's duty to do right thing, no? So, uh, I'll continue, no? What is duty? Why does one choose to follow his or her duty, even if doing otherwise may bring her more benefits, no? So, alam natin, sarili natin, no? Paano ba ang tama at mali? Ano ba yung responsibilidad mo, no? Ano ba yung responsibilidad mo para gumawa ng tama at mali or magdesisyon ng tama at mali, no? Kahit na kahit na sabihin mong kapag sinoli mo yon ay baka may pabuya or what, no? So dapat sa mga obligations natin, sa mga duties natin, wag mo nang antayin mag ah, maghantay ka ng mga kapalit kumbaga, no? Hayaan mo na yung Panginoon yung magbigay sa iyo ng pabuya or ng biyaya, no? Sabi nga, huwag ka tumulong sa ibang tao kung naghahantay ka ng kapalit. No? Mas magandang tumulong sa ibang tao kung wala kang inaantay na kapalit. No? That's good, no? So siguro depende na lang sa inyo. Depende na lang sa iyong perspective, depende na lang sa iyong pananaw sa buhay, no? Kung tutulong ka ba na may kapalit o hindi, or tumutulong ka ba for popularity ba, for uh, uh, para i-praise ka ba ng ibang tao? Yun ba yung reason mo? Or meron kang pagkukusa, no? Without any benefits, no? Kusang loob. So, depende sa inyo, no? Depende sa pananaw niyo sa buhay. So, that's why I am educating you about this para alam mo sa sarili mo kapag nagkaroon ka ng ganong mga experiences, naka-encounter ka ng ganon, hindi lang sa nahulog na pera, cellphones, bags, no? And even sa pagtulong mo sa kunyari may matandang naglalakad, ano ba gagawin mo? Or may matandang patawid sa kalsada, anong gagawin mo? Or kapag merong mabigat yung hawak ni teacher o ang dami niyang dala-dala, anong gagawin mo? 'Di ba? So, nasa sayo 'yon. Kung tutulungan mo ba siya or hindi, hayaan mo lang ba siya or hindi. Okay? Ano yung duty and agency? No? What's your duty and responsibility? In deontology, no, moral theory that evaluates action that are done because of duty. So sa deontology, yung deontological thing to do is ini-evaluate nito ni deontology kung ano ba yung mga responses natin, mga gagawin natin, mga actions natin, kung tama ba to o hindi, no? At kung ano ba yung mga responsibility natin, no? So kung ikaw ay isang, for example, yung taxi driver, no? Taxi driver nga. So ang decision niya
is isoli yun dahil hindi naman sa kanya yun. No? In deontology, it comes from the Greek word deon, which means being necessary. No? Ano ba yung mas mabuting gawin? No? Hence, deontology refers to the study of duty and obligation. No? Ano ba yung responsibilidad mo? Ano ba yung obligation mo? Ano ba yung tungkulin mo? That's deontology kapag may ganong situation. No? Tutulong ka ba? Isusoli mo ba yon? No? Hindi porkit naghihikaos ka sa buhay ay kakamkamin mo na or i-claim mo na yung bagay na yun. So there are necessary things to do, no? Deontological things to do. Siyempre, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti. No? So the main proponent of deontology was Immanuel Kant. No? He is a German Enlightenment philosopher who wrote one of the most important works on moral philosophy, yung groundworks toward a metaphysics of morals. Si Immanuel Kant, pakitandaan niyo yan. So in this work, Kant brings our attention to the fact that we, human being, have the faculty called rational will, no? Which is the capacity to act according to the principle that we determine for ourselves. Meron tayong rational will. Totoo naman yun. Nasa sa atin kung isusoli ba natin yung mga bagay hindi sa atin or aangkinin natin yung mga bagay na hindi sa atin, no? Nasa sa atin kung magsasabi ka ng totoo or nasa sa atin kung magsisinungaling ka, because meron kang sariling rational will, no? Meron kang rational will. Kaya yung ibang explanation ay hindi nila isusoli yung bag, yung iba kakamkamin na nila or sasarilihin na nila, at yung iba naman ay isusoli, no? So that's because of our rational will. Meron tayong will na tinatawag, no? So humans and animals are both sentient organisms. The distinct difference is rationality, no? Tayo mga tao at ang mga hayop ay may kanya-kanyang uh, rationality, no? Ang aso nga kapag pinalo mo at nasaktan sila, lalayo sila eh. Ganon din tayo mga tao, 'di ba? Kapag pinalo mo 'yung sarili mo or nasaktan ka, syempre lalayo ka, no? Almost meron tayong similar kumbaga sa mga ganong uh, situation, 'di ba? But ano yung differences ng tao at humans? Tayong mga tao, we have our own rationality na mag-isip kung anong tama at mali, no? Kung ano yung mga desisyon natin, kung ano yung magiging desisyon natin, isusoli ba natin or hindi? Mananakit ba tayo hindi? Unlike sa mga animals, wala silang kakayahang mag-isip, no? Mga reflexes lang nila yun na kapag nasaktan sila, hindi nila uulitin. Unlike sa ating mga tao, meron tayong kakayahang mag-isip kung tama at mali ba, no? Yung mga desisyon natin sa buhay. Meron pa tayong kakayahang mag-isip kung isusoli ba natin ang bag o hindi, ng suitcase. Kung ikaw tatanungin ko, no, isusoli mo ba yung bag o hindi, di ba? Kung hindi mo isusoli, dahil inangkin mo na yon, baka ma-relate ka sa isang rationality ng isang hayop na hindi mo man lang pinag-isipan kung tama at mali ba yun, no? Kung ang iyong rationality ba ay ginamitan mo ng positive o negative, ng conscience, no? Ano pa ba? Ng iyong duties, no? Kung isusoli mo ba o hindi, no?
at least tayo mga humans, alam natin kung anong tama at mali. Alam natin yung duties and obligation natin. Diba? That's relation to deontological. No? What is the necessary thing to do? Rationality consists of the mental faculty to construct ideas and thoughts that are beyond our immediate surroundings. Tayo, mga tao, meron tayong kakayahang mag-isip kung ano ba ang tama at mali base sa mga nakikita natin sa mga paligid natin. Diba? Yung tipong naglalakad ka sa kalsada at meron kang nakitang basura, plastic. Andun na nga yung dustpan sa tabi na, andun na yung basurahan. So, anong gagawin mo? Diba? At least tayo, alam natin mag-isip. Kung maganda yung reasoning mo, yung rationality mo, pupulutin mo yung papel o yung plastic, itatapon mo sa basurahan. Kapag hindi maganda yung rationality mo, no, hayaan mo lang siya. So this is the capacity for our mental obstruction which arises from the operation of the faculty of reason. We have own rationality, kaya iba ay hindi kasi nila naiisip yung mga bagay na nakapaligid sa kanila. Kumbaga nonchalant lang sila. Kung yung iba ay kinlim na nila yung bag, yung suitcase, na hindi na iniisip yung mga kung sino ba yung may-ari, kung nag-aalala na ba siya, kung kung masyado bang nasaktan or nag-aalala na yung taong nakawala ng suitcase o hindi. O kung hindi niya iniisip na, or kung iniisip niya yung sarili niya lang na aangkinin niya yung suitcase dahil marami siyang pamilyang aantay ng magbe-benefit dito sa suitcase na to. Ganun ba yung rationality mo sa iuwi na suitcase o hindi? Isusoli mo ba yun o hindi? Tingnan mo yung mga taong maapektuhan sa bagay na to, sa bagay na decision mo. Sa magiging decision mo, isipin mo kung sino yung magiging maapektuhan doon. No? Agency, the ability of a person to act based on her intention and mental states. Agency, ability of a person, no? Inuwi niya yon or inangkin niya yon or kinlim niya yung gamit na yon dahil meron siyang pangangailangan. Isinoli niya yon dahil baka kailangan to ng nakawala. No? Depends on our agency or our intention. No? Kung bakit ganun yung maging decision natin. Autonomy. So according to Kant, he claims that the property of rational will is autonomy, which is the opposite of heteronomy. Autonomy. Meron tayong sariling desisyon. Parang yung when you say autonomy, parang yung school din natin, meron tayong sariling pamamalakad. Autonomous University kasi nga private tayo, meron tayong kaya nating or pinamamahalaan natin school, parang ganun din sa buhay natin, meron tayong kakayahan na magdesisyon, no? Meron tayong sariling desisyon. No? So these three Greek words are instructive: auto, heteros, and nomos, which means self and law. Meron tayong kakayahan na mag-isip, meron tayong sariling paninindigan, may sarili tayong desisyon. No? So hence, when we combine autos and nomos, we get autonomy. Heteros and nomos to heteronomy. So, crudely stated, autonomy means self-law or self-legislating, and heteronomy means other law. Ang autonomy, self-law, meron tayo kanya-kanyang alam natin kung anong tama at mali, alam natin kung paano ang tamang desisyon o hindi because of the self-law or autonomy. Heteronomy means
other law, no? Naka-base or naka-base tayo sa ibang tao, heteronomy yan. So, in autonomy and heteronomy, may mga situation dito. In autonomy, adult brushing teeth because of personal hygiene. No? Nagbabrush ka ng teeth dahil uh, for you, no? Alam mo sarili mo na kung anong tama, makakabuti sa'yo. Kapag meron kang kakayahan, meron kang sariling desisyon, kung kailan ka ba magbabrush ng teeth, kung kailan ka ba maglilinis ng sarili mo, no? Nasa sa'yo yon. Meron kang meron kang sariling desisyon. Kung desisyon mo ay hindi mag-brush ng teeth sa araw-araw, kung desisyon mo kung ayaw mong maligo araw-araw, okay lang yon. That's your autonomy. But in heteronomy, sa example natin, child who doesn't like to brush his teeth, no? Hinahabol siya, tingnan nyo dito, hinahabol siya ng ng sipilyo at toothpaste, no? Nakadepende siya sa nanay niya, para siyang bata na nakadepende sa ibang tao, no? Kailangan mo ng sabihan, eto gawin mo, magsipilyo ka, or ano yung perception mo doon, autonomy or heteronomy. Parang i-relate natin sa suitcase na kailangan mo pa bang sabihan na kailangan ka pa bang sabihan ng batas natin ng someone para isoli yon, or alam mo sa sarili mo na mali yon at kailangan mong isoli or kailangan mong kinin, no? Kailangan ba ng someone para sabihin mali or tama ba yung decision mo? Autonomy and heteronomy. Okay? Autonomy and heteronomy. Autonomy process. Sa autonomy process, we have legislation of principle and enacting of the principle. No? So, so sa subject to the law, no, be under control of law. Sa sa verb yon, and then sa noun, subject to the law, the will of the law, no? Ano ba yung tama? Ano ba yung mabuti nating gawin? Ano ba yung magiging desisyon mo, no? Sa situation ng suitcase bag, isusoli mo ba o hindi? Tama ba isoli o tamang hindi? So, how can the rational will be subordinate to that which is simultaneously its own authority figure? Isn't it that contradictory to be subject to the law and yet also the authority figure itself? Meron tayong rational will. Meron tayong kakayahang mag-isip. No? Kahit na in autonomy and in heteronomy, no? Autonomy, meron na tayong kakayahang mag-isip ng pang sarili natin kung anong tama at mali. O kailangan pa ba ng heteronomy na may magsabi sa'yo na isoli mo yan dahil hindi yan sa'yo? No? May nagmamay-ari niyan. Mali yung gagawin mo. So, kailangan pa ba ng ganon? Kailangan pa ba ng someone na magturo sa'yo kung ano ang tama at mali? Sabi ni Kant, autonomy as the will that is subject to a principle or law. No? Alam mo na sa sarili mo yan kung ano ang tama at mali. No? Alam mo na sa sarili mo kung ano ang dapat gawin at hindi. So, claim Kant's, the choice that can be determined by pure reason is called free choice. Meron tayong tinatawag na free choice. Meron tayong kakayahan na or kalayaan na pumili, no, mag-isip kung anong tama at mali, or kung ang mga desisyon ba natin sa buhay ay yun o ito, no? Kung isusoli mo ba yung suitcase o hindi, no? Meron kang kakayahan talaga mag-isip, or may choice ka naman dyan. So that which is determination only by inclination, no? Yung mga stimulus would be animal choice or yung arbitrium brutum na tinatawag. So, dahil nga meron tayong free choice, no? Kung ang yung choice ay aangkinin mo yung suitcase, no? Parang isang animal na hindi nag-isip, no?
Or are you going to return it na meron kang ginamitan mo ng rational will or meron kang kalayang mag-isip kung ang tama at mali. At yun ang tama. No? So, sa free choice, na-educate tayo na meron tayong kakayang mag-isip. No? So, yung kakayang mag-isip na yun or yung kalayang mag-isip na yun ay gagamitin mo ba siya positive or negative? No? Kung negative, para kang isang animal na hindi pinag-isipan na mabuti. Or parang isang human na nagagamitan mo ng critical thinking kung anong tama at mali. No? Ayan, no? So, example dito, freedom. Free choice versus animal choice. No? Freedom, meron kang free choice and then animal choice. Okay? Human being can mediate within arbitrium and botum. Sa mga mga medical term to. No? So what does it mean for a human to be affected but is not determined by sensible impulses? So it implies that we are indeed basically animal but we cannot be reduced to mere animality. No? At least tayong mga tao, 'di ba? Meron tayong kakayang mag-isip kung anong tama at mali, 'di ba? Kung tama ba 'yung magiging desisyon natin o hindi. Unlike sa animal na hindi nila alam kung tama ba 'yon o hindi, no? 'Di ba? The human person is not only an animal but also a rational. No? At least tayo human, meron tayong rationality, rational will. Meron tayong kakayang mag-isip kung tama at mali. Unlike sa animals na hindi nila alam, no? Ikaw, no? Tatanungin kita, ano yung iyong rationality? Katulad ba ng isang human or katulad ng isang animal, diba? Sa pagdedesisyon kung isusoli ba yung suitcase o hindi. No? So we can thus make the conclusion that heteronomy of the will occurs when a foreign impulse, no, whether it is external or as an in other person or institution that impose their will on an agent or yung in example this in heteronomy sa relation ng suitcase natin, isusoli mo siya dahil may nagsasabi sa'yo na isoli mo at mali yan, ginagawa na yan. Or in autonomy, no, na it is the property of the will is those instances when pure reason is the cause of the action. In heteronomy autonomy, no, in autonomy naman, isusoli mo yung suitcase, no, dahil yun ang tama. Yun ay hindi sa'yo. May nangangailangan nun. No? Yun ay ang kailangan gawin. No? That's the differences between heteronomy and then autonomy. No? Autonomy, meron kang sariling desisyon para isoli yung suitcase dahil alam mo yun ang tama, dahil alam mo hindi yun sa'yo. Heteronomy, nakadepende pa sa ibang tao kung isusoli mo hindi. Aantayin mo pang sabihin ng ibang tao para isoli mo yung suitcase o hindi. No? So, but what consists in the action that is done by autonomous will, insofar as the cause of the action is pure reason, what does it mean to act according to pure reason? Autonomous will. Dapat meron tayong autonomous will na meron tayong kakayahan tumindig sarili natin at gawin kung ano yung tama at hindi, no? Isoli ang hindi sa atin, gawin ang tama, no? Universalizability. In universalizability, it is the substantive moral theory, no? It immediately promulgates the specific action that comprise the theory. As such, it identifies the particular duties in a straightforward matter that the adherents of the theory must follow. Example is the commandments of Judeo-Christian tradition. In substantive moral theory, example lang na to, no? Na merong batas na kailangan sundin. No? May mga batas na kailangan sundin.
in relation to suitcase scenario, no, no, kapag inangkin mo siya, no, yung bag na yon, yung suitcase na inangkin mo siya, ano ang sabihin sa'yo ah, ah, ng batas? Meron naman tayong batas. Ang sasabihin, yung iba sabihin, hindi ko naman siya ninakaw, naiwan naman siya. Hindi ko naman siya ninakaw dahil naiwan naman ng ng pasahero yun eh. We respect that. Dapat, but in substantive moral theory, dapat iisipin mo kung tama ba yon o hindi. No? In formal moral theory naman, does not apply the rules or commands right away. It does not tell what you may or may not to do. Instead, a formal moral theory provides us the form or the framework of the moral theory, or to provide the form of moral theory is to supply procedure and the criteria for determining one's own, the rules and moral commandments. The example is the golden rule. No? Do unto others as you would have to them do unto you. No? Kapag ka nasa sitwasyon ka na ng ano ng ganong scenario, yung suitcase scenario, anong gagawin mo? Isusoli mo ba siya o hindi? No? So always remember yung golden rule natin, formal moral theory. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw nilang gawin sa iyo yun. Paano kapag ikaw yung nawalan ng suitcase, ano yung mararamdaman mo? No? Kapag inangkin mo yun, ano yung mararamdaman? Okay. Yan, no? So isipin mong mabuti, no? Na informal moral theory, isipin mo mabuti. Yung 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 ibang tao, no? Categorical imperative, no? Act only according to such a maxim by which you can once will that it become universal law. In dito naman, no? Kung sometimes kung ano yung para sa'yo, ay yun yung tama. Kung ano yung para sa'yo, yun lang. No? Para sa'yo, ito yung tamang gawin. Para sa iyo 'yun eh. Ganun yung explanation dito. Sometimes, no, minsan para sa iyo yung tama, pero sa iba hindi. 'Di ba? Para sa iyo, kumbaga meron kang kumbaga sa pride, meron kang pride, no? Na para sa iyo yun lang yung tama, mali yung iba, mali yung sinasabi ng iba. No? But in the ontological thing to do, no, dapat isipin mo mabuti yung mga taong nakapalibot sa iyo, ano ba yung magiging desisyon mo, ano ba yung magiging kahihinatnan nun, no? So there are 4 keys elements in formulation of the categorical imperative. First is the action, no? Yung mga action natin. Will, and then the universal law. Dito ba yun? Titingnan ko lang. Sa mga actions natin, yung will natin, gustuhan natin. And then isipin natin yung universal law. No? Makakatulong yan sa pag-isip deontologically kung ano ba ang tama at maling desisyon. Kung isusoli mo ba ang suitcase o hindi. False promises. Here, I see straightway that it could never be valid as universal law of nature and be consistent with itself, but must necessarily contradict itself. For the universal
universality of the law that each person, when he believes himself to be in need, could promise whatever he pleases with the intent not to keep it, would make the promise and the purpose. That's why he may uh, that's that he may have impossible, since no one would believe that was promised him, but would laugh at all such expression as futile pretense, no? False promises, no? Baka sa susunod yung desisyon mo na yon, no? Sa susunod hindi ka na nila paniwalaan, no? Kunwari, yung situation natin na sa may suitcase scenario natin, 'di ba? Sa suitcase scenario na for example, inangkin mo na, no? Kasi hindi mo naman para sa hindi mo naman siya ninakaw dahil naiwan naman niya, no? At inangkin mo na siya. At nalaman ng ibang tao na ikaw yung taxi driver at ikaw yung nang-angkin ng suitcase bag na yon, ng suitcase na naglalaman ng pera. Anong iisipin ng ibang tao? Siyempre, magiging negative na yung tingin nila sa'yo. Baka hindi ka na nila paniwalaan. Parang ano lang din yan eh, parang tatanungin ka ng kaibigan mo kung kung nag-review ka ba. Sabi mo hindi. Tapos naka-perfect ka sa exam. No? Yung pala nag-review ka, hindi mo sinabi totoo. No? So baka sa susunod, di ka na nila paniwalaan. Ay, ganyan may kasi, hindi naman eka nagsabi na totoo yan. Eka nagsabi, hindi daw nag-review pero naka-perfect naman. Tapos sa mga pangako din, 'di ba? Sa mga pangako, 'di ba? Kunyari, nakako ka sa special someone mo na bibigyan mo siya ng chocolate ng pera tapos hindi mo tinupad, no? Baka susunod hindi ka na niya paniwalaan. Or baka pag panliligaw ka, sabi mo hindi mo siya iiwan. Kahit anong mangyari, sa hirap at ginhawa. Pero na-tempt ka, no? Nagkamali ka. At nabali mo yung promise na yon. Baka sa susunod, di ka na niya paniwalaan. Wala nang ibang chances. Diba? False promises. Okay? Pure reason. Prescriptively practice what you preach. Universalizability. Make similar evaluation about similar cases. Rationality. Be consistent. And ends means. No? Also remember this pure reason. Prescriptively, kung ano yung sinabi mo, matatandaan ng ibang tao yan. Kung ano yung ginagawa mo, matatandaan ng ibang tao yan. Kung magiging mabuti ka sa ibang tao, magiging mabuti ka sa harap ng sino man. No? Universalizability, tingnan mo yung mga nakakapaligid sa'yo. Tingnan mo yung mga nangyayari na nakapalibot sa'yo. Ano ba yung magiging outcome kapag yung decision mo ay positive or negative. Rationality, be consistent. No? Panindigan mo kung ano yung decision mo. Dapat hindi ka pa bago-bago. No? Ends mean. Tingnan mo yung magiging kahihinatnan kapag yung decision mo na yon ay yun yung pinili mo. No? Ano ba yung kahihinatnan nun? Diba? Okay, that's the end of the deontology. I'm hoping na meron kayong natutunan about deontology. No?